Hi mga Mars, isang recipe na naman ang ituturo ko sa inyo. Simpleng recipe lang ito sa pagluluto ng gulay. Una-una syempre, magpainit lang tayo ng mantika. Kapag mainit na yung mantika, pwede na nating igisa dito ang sibuyas. Pwede niyong lagyan ng bawang at luya, pero kasi wala akong ibang panglahok kaya sibuyas na lang yung gagamitin ko. Bale, igisa-gisa lang to hanggang sa lumabas yung aroma niya. Tapos kapag lumabas na po yung aroma, isunod na dito yung ating sahog. Bali, yung sahog ko po dito is yung kiralam namin na ulam kagabi na adobo. Bali, hinimay-himay ko lang ito. Tapos, ayan na nga. Parang recycled na ulam ito mga Mars. Para maiba naman yung putahin natin kasi minsan pag leftover na yung ulam, aminin natin sa hindi na po gustong ulam uli. Kaya eto, naisip ko na gawa naman ng ibang recipe. So, ito na nga, nung medyo toasted na yung ating karne, nilagay ko na dito yung kalabasa. Yan. Bali, una natin lutuin yung kalabasa kasi madali pong maluto yung sitaw. Kaya ito muna. Dapat malambot na itong kalabasa natin bago natin isunod yung sitaw. Aminin natin mga Mars, isa sa nagiging problema natin sa araw-araw ay yung ating uulamin. Ang hirap kaya mag-isip ng ulam sa araw-araw, di ba? Minsan naubusan na tayo ng idea. Kaya minsan dapat matuto na lang tayo mag-recycle ng ulam na mas sasarap pa, diba? So ito na nga, nilagyan ko ito ng isang basong tubig para mas madaling maluto yung ating kalabasa. Takpan lang ito at papakuluan natin. So ito na, pag nakita natin na medyo okay na, i-mix lang natin ito ng mabuti. Madali lang naman itong lutuin eh. Pero kung meron kayong ibang preference na ginataang sitaw at kalabasa, pwede naman ako. Bali, ito kasi is recycled na ulam nga lang dahil nung tira namin kagabi is ayaw ng ulamin. So, once na lumambot na yung kalabasa, pwede na nating ilagay yung ating sitaw. Depende na rin po sa inyo kung gaano karami yung iyong lulutuin. Ako kasi namili lang ako ng tig 20 pesos na kalabasa, dalawang kalabasa at saka isang 20 pesos na sitaw. So, ayan, bali 60 pesos po yung gulay ko, tapos yung natira naming chicken kagabi. Bali, papalambutin lang natin ito ng mabuti. Pwede nyo pong dagdagan ito ng tubig kung gusto nyo po. Para medyo may sabaw yung inyong ulam. Tsaka dito, tiyakin natin na medyo malambot na yung ating mga gulay bago natin lalagyan ng gata. Ako po, ito lang ang ginamit ko yung Coco Mama kasi wala po fresh na gata. Pero kung meron kayong purong gata yung nabibili sa palengke, mas mainam po yun, mas malinamnam. Pero ito po, Mama, lagi ko po ito kasing ginagamit. O, diba? Kasi napaka-convenient niyang gamitin, hindi siya napapanis, pwede mo siyang i-stock sa bahay. Kaya, meron po ako nitong laging i-stock dito sa amin. Para pag may naisip akong mga ulam, kasi pwede rin po ito sa mga dessert. Pwede siya sa maha, sa mga, basta marami pong pinagagamitan ang ating Coco Mama. Hindi po ito sponsored pero nai-recommend ko po ito sa inyo kasi ito po yung aking ginagamit. So kapag okay na po yung mga gulay, pwede po nating tiplahan ng ating nais na pampalasa. Naglagay lang ako dito ng asin. O diba, napakasimple lang ng ating ulam at na-recycle na natin yung ating tirang adobo na naisawag pa natin sa gulay. O diba? So mga Mars, diba? Sana nagkaroon kayo ng idea sa niluto natin ngayon na pwede nyo rin namang ihain sa inyong pamilya. Paano mga Mars, hanggang dito na muna ang ating video. Thank you for watching. God bless and bye-bye!